Samantala, napansin ni Naruko na hindi pa rin tumitigil ang Hakone Academy sa pag-atake simula pa nang pumasok sila sa bundok, pero kahit ganun ay hindi naman nababahala ang mga ito sapagkat maayos naman ang takbo ng mga bagay at halos ayon sa itinakdang plano. Dahil doon ay binati ni Teshima ang mga miyembro lalo na at malapit na nilang matapos ang unang akyatan, at mula roon ay tatahakin na nila ang daang mataas sa kabundukan, ang Mount Kusatsu. Sinabi ni Teshima na sa loob ng 2.5 kilometers ay mananatiling halos pantay ang taas ng daan kaya makakapagpahinga umano sila bago ang susunod na akyatan. Nagpasalamat din ito sapagkat apat silang pumapadyak sa mga sandaling iyon at pati na rin kay Naruko sa pagiging all-rounder nito. Natawa na lang si Naruko sabay tanong kung pwede ba niyang akbayan sina Onoda at Imaizumi at hawakan ang mga kamay ng mga iyon para sabay silang tatlo na matapos. Nagulat ang dalawa nang marinig iyon dahil nung nakaraang taon pa sana iyon gustong mangyari ni Naruko. Nagsalita si Imaizumi at tinanong si Naruko kung iniisip ba nito na posible nang mangyari yun ngayon dahil isa na itong all-rounder na kaya nang umakyat sa mga bundok. Nag-aalab na sinabi ni Naruko na magagawa niya ng milagro ang kauna-unahang 3-man finish sa buong mundo at gagawin niya iyong kamangha-mangha. Nagkasundo ang tatlo sa nais mangyari ni Naruko kaya naramdaman ni Teshima ang pressure na nagmumula sa mga iyon. Inisip din nito na maaaring iyon na ang karagdagang lakas na magpapatatag sa kanila laban sa Hakone Academy, pero nagulat siya nang makita na kumikilos na muli ang mga iyon. Maya-maya lang ay matatapos na ang unang paakyat at magsisimula na ang patag na daan pero biglang nakaramdam ng kakaiba si Teshima kaya pinaarangkada na nito si Imaizumi palapit sa Hakone Academy. Nagtaka si Imaizumi kaya sinabi ni Teshima na ngayon niya lang napagtanto na may isang sprinter pa ang mga iyon na maaaring ipadala sa patag na daan. Hindi nagtagal ay umarangkada na nga si Izumaida para mag-draft sa team bagay na ikinagulat ng apat lalo na ni Teshima dahil buong akala nito ay makakapagpahinga sila sa parteng patag pero simula pa lang ay plano na ng Hakone na gamitin yun para umatake kaya nagdala ang mga ito ng sprinter sa kabundukan. Pilit na humahabol ang Sohoko nang biglang sabihin ni Kuroda kay Izumaida na oras na para kumilos ito kaya naman itinaas na nito ang kanyang zipper bilang tanda ng pagiging seryoso. Sa pag-arangkada ng Hakone Academy ay ipinag-utos naman ni Teshima kay Imaizumi na huwag itong magpapaiwan at habulin ang mga iyon ng buong bilis. Gayunpaman para kay Kuroda ay wala umano iyong kwenta sapagkat hindi sila kayang habulin ng mga ito dahil si Izumaida ay isang super sprinter. Gabi bago ang ikatlong araw ay nagkaroon ng pagtitipon ng Hakone Academy at doon sinabi ni Kuroda ang pagbabago sa plano nila. Patid niya na gagamitin ng bawat team ang kani-kanilang mga sprinter bago mag-umpisa ang paakyat pero inisip ni Kuroda ang 2.5 kilometers na patag bago ang akyatan sa may hot springs. Dahil doon ay napagdesisyonan nila na sa halip na magpahinga ay aatake na lang sila sa parteng iyon at si Daobashi na lang ang mag-isang humawak sa patag bago ang kabundukan. Nung una ay nag-alinlangan si Izumaida sapagkat maaari umano iyong maging mapanganib na sugal pero sinabi ni Kuroda na naniniwala siya na kaya nitong magtagumpay. Hindi lang dahil 3 taon na itong miyembro sa Hakone Academy kundi dahil pinasan din umano ni Izumaida ang responsibilidad ng pagiging kapitan habang nananatiling isang matatag na sprinter. Alam umano yun ni Kuroda sapagkat matagal niya na itong pinapanood at para sa kanya ay mas triple pa ang lakas ni Izumaida kaysa sa iniisip nito. Sa kasalukuyan habang nagdadraft si Izumaida ay naalala niya kung gaano kadismayado noon si Kuroda nang hindi ito mapasali sa Inter-High. Bilang kaibigan ay dinamayan niya ito noon kaya alam niya ngayon na binago si Kuroda ng mga di mabilang na karanasang puno ng inis at paghihirap. Naging magaan ang kilos nito, elegante ang galaw, at taglay nito ang isang lakas at determinasyon na hindi matatawaran. Sinabi ni Izumaida sa kanyang sarili na tinatanggap niya ang kahit anong plano na iharap sa kanya ni Kuroda at ibibigay niya ang bawat hangarin nitong naisin. Ibubuhos din umano niya ang buong katawan at kaluluwa niya sa huling mga patag na iyon kaya naman hindi na niya pinatagal pa at ginaising niya na ang lahat ng kanyang muscles. Hindi nagtagal ay umarangkada na si Izumaida habang sinasabi sa kanyang mga muscle na ang natitirang 2 kilometro ng patag sa kabundukan ang huling misyon nila. Sa sobrang bilis ni Izumaida ay hindi makapaniwala si Imaizumi na nawala na agad ang mga iyon sa paningin nila at hindi man lang niya nagawang makaabot kahit na ginamit na niya ang kanyang buong lakas. Kasabay niyon ay tuwang-tuwa naman si Yuto dahil nagawa umano nilang makalamang ng malaki sa Sohoko, kaya sinabi ni Izumaida na itatak yun ni Yuto sa utak nito dahil ganoon umano pumadyak ang siklistang may suot ng numero 4 para sa Hakone Academy. Ipinagpatuloy ni Izumaida ang pagpadyak ng mabilis hanggang sa mapansin nito na unti-unti nang naglalaho ang mga hiyawan na siyang palatandaan na nalalapit na ang katapusan. Hindi nagtagal ay narating na nila ang parte na malapit sa umpisa ng pag-akyat at habang nagaganap iyon ay inaalala ni Izumaida ang kanyang 3 taon sa Hakone at ang mga nakasama niya rito. Sa pagsisimula ng paakyat na daan ay doon na rin nag-umpisa na mapag-iwanan si Izumaida at bago tuluyang makalayo ang apat ay sinabi niya na ipanalo ng mga iyon ang laban. Pumagal na ang takbo ni Izumaida para ipahinga ang kanyang mga muscle at habang pinasasalamatan ng mga iyon ay maya-maya pa ay nalampasan na siya ng mga taga-Sohoko. Sinabi ni Izumaida na dahil sa kanyang mga muscle ay nakagawa ang team nila ng malaking kalamangan laban sa Sohoko na may layong 700 metro.
Nang mga oras na iyon ay noon palang magsisimula ang Sohoko sa paakyat na daan nang biglang magtaka si Naruko kung bakit hindi na nila natatanaw ang Hakone. Base sa ipinakitang bilis ni Izumida kanina, sa palagay ni Imaizumi ay malamang na nasa 500 metro na umano ang agwat ng mga iyon sa kanila, pero ayon kay Naruko, base sa itsura ng mga manunood na nalampasan nila ay mukhang kanina pang nakalampas sa mga iyon ang team ng Hakone na sa palagay nito ay nasa 700 metro na. Dagdag pa ni Naruko na sa road racing, ilang milimetro lang ang pagitan para malaman kung sino ang mauuna sa finish line. Ang 100 metro ay halos imposible na umanong habulin at ang 200 metro naman ay sapat na para mawalan ng pag-asa pero ang pinag-uusapan nila ay 700 metro. Nanlaki ang mga mata ni Teshima dahil halos 1 kilometro ang pagitan nila sa nangungunang team kaya sinabi nito sa kanyang sarili na wala na siyang ibang magagawa kundi ang mag-draft gamit ang kanyang buong lakas para makahabol sa Hakone Academy. Agad itong umabante sa tatlo pero nagulat si Teshima nang biglang mag-usap-usap ang tatlo kung sino ang mauunang mag-draft. Hindi makapaniwala si Teshima na sa kabila ng malaking agwat ay determinado pa rin na makahabol ang tatlo, at nakita pa niya sa mga ito ang tumataas na presyon kaya inisip niya kung iyon ba ang tinutukoy noon ni Kinjo na pinaka nakakahanga sa tatlong iyon, ang hindi pagsuko kahit na sa mga sitwasyon na wala ng pag-asa. Napangiti na lang si Teshima sa tatlo habang sinasabi na akala niya ay mawawala na ang mga ito ng pag-asa matapos ipakita ng Hakone Academy ang lakas ng mga iyon. Nagsalita si Imaizumi at sinabing talagang malakas at hindi pangkaraniwan ang Hakone Academy, kaya hindi umano sila mananalo kung gagamitin lang nila ang parehong paraan ng pakikipaglaban. Dagdag pa ni Imaizumi na mabilis si Izumida pero mauubos lang umano ang lakas nila kung hahabulin nila yon sa patag. Hindi umano nila kailangang pagurin si Naruko lalo na ngayon na natutunan na nitong umakyat kaya sa bundok nila pwedeng bawiin ang lamang na nakuha ng Hakone Academy sa patag. Bagamat malaki ang agwat ay sinabi ni Onoda na gagawin nila ang lahat ng makakaya nila bagay na nagpangiti kay Teshima. Hindi nagtagal ay nauna nang mag-draft si Onoda at doon ay napansin ni Teshima na nakangiti pa ito habang pumapadyak. Ngayon lang din nakita ni Teshima ang ganong klase ng lakas ni Onoda, sapagkat mula nang buuan nila ang bago nilang team ay hindi pa niya naoobserbahan ang todong lakas nito ng malapitan. Para kay Teshima, iyon ang pinakamabilis na pag-akyat ni Onoda gamit ang high cadence na lumalabas lang tuwing karera, at halos ito lang mag-isa ang kumokontrol sa pagbabago ng bilis sa akyat gamit lang ang cadence nito. Maging sina Naruko at Imaizumi ay napansin ang kakaibang bilis ni Onoda na likas na umano kapag alam nito na may umaasa rito. Habang natutuwa si Teshima kay Onoda ay naalala nito ang araw na ibinigay niya rito ang kanyang sapatos at matapos niyang matalo noon laban kay Onoda ay nais niya na lang makita kung gaano na ito kabilis ngayon. Hindi lubos akalain ni Teshima na magiging ganoong kabila si Onoda at habang sinasabi niya yun sa kanyang sarili ay nagulat siya nang makita na nasa unahan na nila ang sasakyan ng opisyal ng karera na siyang sumusunod sa nangungunang team. Ibig sabihin ay nabawasan na nila ang agwat nila sa Hakone Academy kaya naman hamalang na si Naruko kay Onoda para ipakita naman na siya ang pinakamabilis na tao sa naniwa. Pagkabalik ni Onoda sa likod ay doon ito kinausap ni Teshima tungkol sa mga utos para sa ikatlong araw. Ngumiti lang si Onoda at sinabing huwag na iyong alalahanin ni Teshima dahil ayos lang yun basta't magkakasama sila bilang isang koponan. Isang araw bago ang Ibaraki Inter-High sinabi ni Teshima na iniisip niyang bumaba si Onoda sa pagiging Mountain Ace sa dulo ng Inter-High. Nagulat si Naruko nang marinig yun kaya kinwestiyon nito si Teshima at sinabing si Onoda nga ang naging kampyon noong nakaraang taon. Maging si Imaizumi ay tutol sa desisyon na iyon at sinabing maiintindihan sana niya kung hindi maayos ang performance ni Onoda. Pero para hindi na magkaroon ng pagtatalo ay nagsalita si Onoda at sinabing ayos lang at tatanggapin niya kung iyon ang desisyon ng kapitan nila. Ipinaliwanag ni Teshima na kaya niya pinapaurong sa ngayon si Onoda ay dahil inaasahan niya na haharap sila sa mga pangyayaring mapipilitan din namang umatras si Onoda. Pagsapit umano nila sa huling bahagi ng bundok sa ikatlong araw ay handang-handa na ang Hakone Academy, at malamang si Monomi ang magiging pinakamatinding kalaban nila. Si Monomi ang unang first year na naging regular sa Hakone Academy na umabot pa sa finals ng Inter-High ng nakaraang taon, at may sabi-sabi pa umano na mas malakas pa iyon ngayon. Mula sa matatag na posisyon, itutulak umano si Monomi at tatakbo iyon diretso patungong finish line, at iyon ang pinakamasamang senaryong naiisip ni Teshima. Dahil doon ay napatanong si Onoda sa kanyang sarili kung magagawa ba niyang talunin si Monomi ngayon na mas malakas, nang biglang sabihin ni Teshima na para sa Sohoko, mas makabubuti para sa kanila na mapabagsak si Monomi ng maaga. Gagawa umano sila ng unang hakbang pagpasok nila sa huling bahagi ng bundok, at kapag naabutan na nila ang mga iyon ay magpapadala sila ng isang aatake. Sa ganoong paraan ay magpapadala rin umano ang mga iyon ng hahabol, at doon na nila hahatakin si Monomi ng pinakamabilis hanggang sa mapagod ang mga binti nito. Isa sa kanila ang magda-drop out sa karera pero isasama umano yun ang isa rin sa kalaban. Yun ang una nilang atake sa bundok at ang nag-iisa umanong tao na kayang akitin at pabagsakin si Monomi ay si Onoda. Pumayag naman ang ating bida sa planong iyon ni Teshima kung sakaling mangyari man ang inaasahan nito.
Sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng pagpapalitan sa pagdadraft ay nagawa nila na bahagyang makahabol sa Hakone kaya naman sinabi ni Teshima na nangyari nga ang inaasahan niya, at agad niyang sinabi kay Onoda na tipirin nito ang lakas nito para sa unang pag-atake nila. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa tatlo dahil binigyan umano siya ng mga ito ng pag-asa kaya hindi siya tumigil sa pagpadyak, at ngayon ay dadalhin niya ang mga ito palapit sa Hakone Academy gamit ang kanyang todong lakas. Pero humingi ng paumanhin si Teshima at sinabing pagkatapos niyon ay nasa tatlo na ang responsibilidad na makarating sa finish line. Nang mga oras na iyon ay magkakasama sina Makishima, Tadakoro, at Kinju sa parteng itaas ng bundok at doon ay napag-uusapan ng mga ito kung magagawa bang makarating ni Teshima sa bahaging iyon ng kabundukan. Tumugon si Tadakoro na siyang nagsanay sa dalawang iyon ni Aoyagi, at sinabing kahit mahirap ay inaasahan nito na magawa ni Teshima. Gayunpaman, aminado ang dalawa ni Kinju na karaniwan lang ang lakas ng mga binti ni Teshima, kaya kinwestiyon ni Makishima si Kinju kung bakit iyon ang napili nito na gawing kapitan, sa halip na si Koga na baka may tsansa pa sana umanong makaakyat sa walang katapusang zigzag na daan ng kabundukang iyon. Ngunit sinabi ni Kinju na bagamat aminado rin naman si Teshima sa pagiging mahina at ordinaryo ay patuloy pa rin naman ang pagsisikap niyon para malampasan ang mga pagsubok. Dagdag pa ni Kinju na ang pinakakailangan ng bagong henerasyon ngayon ay yung lakas na magtuloy-tuloy, at yung tibay ng loob na kahit anong mangyari ay tuloy pa rin sa bawat hakbang. Isang pusong matatag na kailanmay hindi nawawala sa landas ng kanyang mga layunin, at taglay na taglay umano iyon ni Teshima kaya iyon ang pinili nito. Kasabay ng pangyayaring iyon ay unti-unti nang nailalapit ni Teshima ang tatlo sa mga taga-Hakone Academy kahit halos bumigay na ang mga binti at katawan nito. Habang patuloy na nagdadraft ay mas itinodo pa ni Teshima ang kanyang pagpadyak bagay na siyang gumuulat sa mga taga-Hakone, at maging sa tatlo na manghang-mangha sa ipinapakita ni Teshima. Sinabi ni Yuto na malapit na silang maaabyutan ng Sohoko kaya sinabi ni Kuroda na sabay na silang magdadraft nito. Ngunit biglang pinigilan ni Ashikiba ang dalawa sabay tanong kung pwede ba siyang humiling ng kahit isang bagay na para sa sarili niya lang, at iyon ay ang hayaan siya ni Kuroda na pumadyak mag-isa. Nagtaka si Kuroda kaya sinabi ni Ashikiba na pinipilit niyang manatiling kalmado pero matapos niyang makita kung paano pumadyak si Teshima ay hindi niya na kayang pigilan ang nararamdaman niya. Doon na hinamon ni Ashikiba si Teshima ng isang karera. Nagtaka si Teshima pero nang makita nito na umabante na si Ashikiba ng 3 metro mula sa mga katim nito ay papayag na sana si Teshima, pero kasabay niyon ay napagtanto ni Imaizumi na umaayon naman ang lahat sa plano nila maliban sa isang bagay at iyon ay ang pag-abante ng ace ng Hakone na si Ashikiba. Ibig sabihin ay may pinaplano umano ang ace na si Ashikiba kaya agad na umabante si Imaizumi para mag-draft at pigilan si Teshima. Sinabihan nito ang kapitan na tipirin ang lakas sa likuran hanggat maaari at ihanda ang sarili para sa pinakamalaking sandali ng Inter-High na iyon. Hindi maintindihan ni Teshima kung bakit sinasabi iyon ni Imaizumi kaya laking gulat nito nang ihayag niyo na umaatake na ang Hakone Academy. Hamalang na si Naruko sa pagdadraft at maging ito ay alam din ang tungkol sa nangyayari na siyang lalong nagpagulat kay Teshima. Hinawakan ni Imaizumi ang likod niya at sinabing siya ang gumawa ng sitwasyong iyon dahil ang pagsasakripisyo niya para sa iba ay tumama sa puso ng lahat ng nasa paligid niya kabilang na ang ace ng Hakone Academy. Hinawakan na rin ni Naruko at Onoda si Teshima para itulak nila ito ng sabay-sabay sapagkat ito lang din umano ang makakapigil kay Ashikiba ngayon. Pagkatulak sa kanya ng tatlo ay agad niyang nilapitan si Ashikiba na nasa unahan para makipagkarera. Hindi nagtagal ay ginamit na ni Ashikiba ang metronome dancing habang si Teshima naman ay nakakaramdam na ng pananakit ng kalamnan pero pinipilit pa rin itong pumadyak. Samantala, habang magkapantay sina Kuroda at Imaizumi ay nagkaroon ang mga ito ng maikling pag-uusap tungkol sa karera ng dalawa sa unahan. Kampante si Kuroda na walang magagawa si Teshima kay Ashikiba bagay na hindi naman sinang-ayunan ni Imaizumi. Maging si Onoda ay nagsalita na rin at sinabing talagang nagsumikap si Teshima ng nakaraang taon at unti-unting pinalakas ang sarili ng walang kapaguran. Para kay Onoda ay maituturing din na isang talento ang kakayahang magsikap ng tuloy-tuloy at ang unti-unting pagbuo sa sarili araw-araw. Kasabay niyon ay iniisip ni Teshima na malamang ay pinagtatawanan na siya ni Kuroda pero kahit ganoon ay nagpatuloy siya ng walang pag-aalinlangan. Habang magkasabay silang pumapadyak ni Ashikiba ay sinabi niya rito na hindi pa niya nasasagot ang katanungan nito tungkol sa kung ano ang nararamdaman niya, kaya sinabi niya na parang may lakas na biglang lumalabas mula sa loob niya, kaya ayos na ayos umano ang pakiramdam niya. Pagpatak sa tapat ng natitirang huling 4 na kilometro bago ang linya ng kabundukan ay saktong napahinto si Higashido sa tapat ng opisina ng mga staff, matapos nitong marinig mula sa radyo ang pangalan ni Teshima sa kasalukuyang nagaganap na Inter-High. Naalala ni Higashido ang araw na kausap niya iyon at natutuwa siya para sa kaibigan dahil malaki ang ginagampanan niyong papel sa Inter-High. Ngunit napalapit siya sa radyo nang marinig naman ang pangalan ni Ashikiba at inisip niya na ang dalawa ang kasalukuyang naglalaban ngayon. Samantala, nang makarating ang dalawa sa huling 3 kilometro ay hinamon na ni Teshima si Ashikiba para sa isang tunay na karera patungo sa linya ng resulta sa bundok, sabay paalala ni Teshima kung paano sila nagkarera noong mga bata pa sila.